Welcome back to my channel. May mga friends ako who shared with me their experiences sa online loan. Itong online loan, hindi ito yung sa app sa Play Store, but ito yung mga online loan available in the social media. So makinig mabuti and tapusin niyo itong video at tiyak na marami kayong mapupulot na aral dito sa ating topic. So ngayon, itong kontrata na to, nung binasa ko, and maski yung pamamaraan itong lending, kung paano sila maniningil, paano sila makipag-usap dun sa kanilang kliyente o dun sa borrower, lalo na yung taas ng interest, yung mga penalties, yung other processes and schemes, I am sure na scam talaga tong online transaction na to. Ikwento ko muna sa inyo yung mga facts and just stay tuned para ma-discuss ko sa inyo yung mga red flags. If you have any experience na na-scam kayo online, just leave a comment below for everybody's awareness. And do not forget to subscribe to my channel. So ngayon, ito na yung kwento. Doon sa Facebook, merong nakitang isang XXX Credit Corporation. So ginamit ko lang yung name na XXX Credit Corporation para wag na nating pangalanan pa yung mga legitimate businesses. So ngayon, itong XXX Credit Corporation mukhang legitimate kasi pagka verify mo sa SEC website, talagang registered itong company na to. So itong friend ko nag-message doon sa Facebook page ng XXX Credit Corporation and he applied for a loan of 1 million pesos. So after niya mag-apply ng loan, nag-fill out siya ng mga details niya, pinorward naman sa kanya yung kontrata. And nagkaroon ng group chat between the employees of that corporation and yung borrower. Hindi pa nakukuha ng borrower yung 1 million pesos na inutang, nagpataw na ng mga interest, penalties, other charges. And ito ngayon yung scheme na ginawa nitong XXX Credit Corporation. Sabi, in order to remove or waive the interest and penalties, you have to pay a finance charge of 40,000 pesos which is refundable within 24 hours. So si borrower, since napangakuan, nagbayad siya ngayon ng 40,000 pesos sa pag-aakala na mababawi niya lahat ng kanyang mga binayad. So ilang beses ito nangyari hanggat hindi naman talaga natupad na mabawi niya yung mga binayad niyang interest. Take note, yung talagang inutang niya na 1 million, hindi talaga na i-deposit sa account niya or hindi niya talaga yan na-receive. But, yun nga, napatawan siya ng interest, charges, penalties, and natangayan siya ng malaking halaga ng pera. So, before we proceed, ito yung kontrata, i-pause nyo na lang just to read everything. So, ano ba yung mga dapat nating tandaan? So, first, pagka mangungutang ka, dapat yung inutang mo, maibibigay sa'yo. So, ano yung legal basis for that? Makikita mo yan sa New Civil Code. Articles 1933 and 34. So, ipa-flash ko na lang on the screen and di ko na yan babasahin. Basta ang sinasabi ko lang, dapat yung inutang mo, yung loan amount, kailangan yan na i-deliver sa'yo bago ka napatawan ng any interest, other charges. Yung mga interest, penalties, other charges, kailangan pinapaalam yan doon sa borrower. This is in compliance with the Truth in Lending Act. So ano ba yung other red flags para malaman mo or bilang indikasyon na scam itong pinapasok mo? So yung sa mga kontrata, yung mga English dyan, yung mga spelling mali-mali. That is the first red flag. Ang totoong lending or credit company,
hindi talaga yan gagawa ng group chat between the employees and the borrower. Kasi may mga terms and conditions naman sa contract, may mga terms of payment, may mga due date kung tawagin. And ang totoong kumpanya, may iba pang trabaho yan. So, hindi lang yan basta magpo-focus sa isang borrower. So, sa nangyari doon sa mga kakilala ko, may mga tao na gumamit lang ng pangalan ng isang legitimate company at ginawa ng Facebook account. Siyempre, mapapaniwala ka talaga na legitimate itong kumpanya na to, itong mga transactions na papasukin mo. So, ang daming mabibiktima. So, the best practice is pag mag-a-apply ka for a loan, better doon ka na sa trusted. Doon ka na sa mga established na companies. Huwag lang doon sa Facebook o kaya nakilala mo lang online, tapos inalukan ka ng mga freebies dyan sa loan. Don't fall for these scams. So that's it for today's topic. Do not forget to like this video, share this with your friends, hit that notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload.